Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Tayo tumayo muli sa panalangin, mga kapatid. Let us agree in faith in the name of Jesus. Righteous Father in heaven, Lord God Almighty, we thank you so much, Father in heaven, giving us the grace, the opportunity that we can gather together, O Lord, to worship you, to honor you, to love you, to adore you, to praise you, to give thanks to you, O God. Thank you so much, O Lord, for preserving and protecting us and providing, O Lord, for all our needs. And we ask, O Lord, for open heaven. You open the windows of heaven and pour out such blessings into our lives, that there will be no room enough to receive it, O God. And we also ask, according to your power which works in us, Lord, for you are able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, to provide for all the needs of your people. That you would remove all lack, Father in heaven. Remove all lack and insufficiency in our lives and grant us sufficiency, grant us ample provisions, more than ample provisions. Lord, for you are our Father, the giver of all good. You are our Father in heaven, the giver of all good gifts. I will thank you, Lord, for blessing your people. I will thank you, Father God, for granting us the opportunity to hear your word, to study your word. And we ask, O God, for your Holy Spirit to be with us, to be upon us. We commit all these things to you, Father in heaven, and we praise you and we thank you through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. In His holy name we pray, in Jesus' name. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught His disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yours the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ating mensahe ay ano ang ginagawa ng Holy Spirit, no? Ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay bilang mananampalataya, no? Ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay? O ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa iyong buhay bilang mananampalataya? Unang-una, ang Banal na Espiritu ang siyang tunay na tagapagturo, no? Siya ang tunay na tagapagturo. Siya ay nagtuturo sa atin, no? Ang Banal na Espiritu ay nagtuturo sa atin. Sa John 14:26, sabi ng Panginoon, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya, ang talagang teacher, no? The real teacher is the Holy Spirit. And the textbook is the Bible, no? Ang Biblia, ang salita ng Diyos ang textbook, walang iba. At ang Banal na Espiritu ang siyang tunay na tagapagturo. Kinakasangkapan lang ng Banal na Espiritu ang mga pastor at mga guro, no? So, the Holy Spirit is just using pastors and teachers to teach the Word of God. But it is the Holy Spirit who is our real teacher. Siya talaga ang tunay na nagtuturo sa atin. At ang Banal na Espiritu ay ang kanyang pangunahing ministry, bigyan ng
kaluwalhatian si Lord Jesus Christ, no? So, the primary responsibility or the primary ministry of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ. Kaya sa bawat pagtuturo ng sino mang pastor o guro, kailangan napaparangalan si Jesus, naluluwalhati si Jesus, napupuri si Jesus, na itataas si Jesus. Otherwise, kapag hindi ang Panginoong Jesus ang siyang naitataas, kapag hindi ang Panginoong Jesus ang siyang napaparangalan, kapag hindi ang Panginoong Jesus ang siyang napapapurihan, naluluwalhati, pwede natin sabihin yung pastor o yung teacher ay false pastor or false teacher, no? The Lord Jesus Christ must be glorified in any teaching or preaching ministry, no? Panginoong Jesus, kailangan siya ang laging naitataas, napaparangalan, napapapurihan, naluluwalhati sa anumang pagtuturo o anumang pangangaral. Can you say amen? Hindi kayo naniniwala. Can you say amen? Pangalawa, He guides. Ang banal na Espiritu ay gumagabay o nagbibigay ng patnubay sa atin. He leads you into all truth. So dadalhin tayo ng banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan na dapat nating malaman patungkol sa pananampalataya, no? Patungkol sa buhay spiritual. Sa John chapter 16, verse 13, sabi rito sa Magandang Balita Biblia, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ayun, sabi ng Panginoon, papatnubayan tayo ng Espiritu Santo, Espiritu ng katotohanan, sa buong katotohanan, no? Kaya nga, Espiritu siya ng katotohanan, so papatnubayan niya tayo sa lahat o sa buong katotohanan. At yung sinabi ko nga kanina, sabi rito, sa verse 14, pararangalan niya ako, He will glorify me. So alam natin kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo kung sa buhay mo, ang puso at isip mo, ang motibo at intensyon ng puso mo, ang ninanasa mo, ang ninanais mo, ang Panginoong Jesus madakila sa buhay mo. Amen? Yun yung gusto mo. The Lord Jesus will be glorified in your life. The Lord Jesus will be glorified in your life. At habang nagpapatuloy ka sa paglakad sa iyong buhay, lalong lalalim yung pag-ibig mo sa Panginoong Jesus. No? You grow deeper in your love for the Lord Jesus Christ. Ang tunay na mananampalataya, kahit gustuhin niya, pero imposible itong mangyari, no? Imposible itong mangyari. Ang tunay na mananampalataya, kahit gustuhin niya, sabi ko nga, imposible itong mangyari. Hindi niya maitatatwa ang Panginoong Jesus. The true believer in Christ will never deny the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Sa buhay mo, hindi mo pwedeng itakwil si Yesu Cristo, si Lord Jesus. Kasi yung Espiritu ng Diyos, na kumikilos, gumagalaw sa buhay mo, siya yung magdodraw sa'yo, no? Siya yung maglalapit sa'yo sa Panginoong Jesus. Kaya, nakakaranas ka man ng maraming matitinding pagsubok sa buhay,
Tadtad ka man ng maraming suliranin sa buhay, parang gusto mo nang sumuko, parang ayaw mo na magpatuloy, kapag lakad mo sa pagsunod sa Panginoon, hindi mo magagawa. Because a true believer in the Lord Jesus Christ will never deny His Lord. Amen. Kahit patayin ka pa. Actually, marami ng pangyayaring ganyan, no? Hindi nga lang dito sa ating bansa, sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na ang pagiging mananampalataya, ang pagiging Kristiyano, it would cost you your life. Pag nalamang Christian ka, nalamang mananampalataya ka, you believe in the Lord Jesus Christ, it would cost you your life. But Christians in those countries where they are persecuted, are willing to lay down their lives for the Lord Jesus Christ. Handa sila na ialay ang kanilang buhay sa Panginoong Yesus na namatay para sa kanila. Kaya mapalad tayo mga Pilipino sapagkat hindi natin nararanasan yung persecution na nararanasan ng ibang mananampalataya sa iba't ibang lugar. No? Pangit man sabihin, pero sasabihin ko, one time nakita ko sa isang video, mga Christian sa, I think it was Nigeria, kung daw nagkakamali sa aking recollection. I believe there were Christians in Nigeria. Sinunog sila ng buhay. Hindi sila pinatay pamagitan ng baril o ng patalin. Buhay sila na sinunog sila. Pero mahal kasi nila si Lord, kaya kahit mamatay sila sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila ng buhay, hindi nila itinatwa ang Panginoon Jesus. The same with you. You can never deny the Lord Jesus Christ. Ang banal na Espiritu, lagi kanyang hihilahin. Ang banal na Espiritu, lagi kanyang idodro, ilalapit sa Panginoong Jesus. Amen? That's the work, the ministry of the Holy Spirit. So what does the Holy Spirit do in your life? Number one, He teaches. Number two, He guides. He leads you into all truth. Number three, He strengthens. He empowers your inner being. So ang banal na Espiritu ang nagpapalakas ng ating kalooban. Ang banal na Espiritu ang nagpapatibay ng ating kalooban. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, no, sa ating panloob na pagkatao. Yung panlabas ng pagkatao, the physical, nakikita ng tao, the physical, the outward person, hindi yan yung totoong tao. Ang totoong tao, yung inward man. Yung panloob ng tao. The inner man, the inward man, is the real person, the real believer. Pag kayo ba, halimbawa, pumupunta sa kung saan-saan lugar, ma-identify nyo ba? Kung hindi nyo maririnig na nagpupuri sa Lord, kay Jesus, yung mananampalataya, by just looking at the person, ma-identify mo ba yung tao kung siya yung mananampalataya? Hindi mo siya ma-identify. Walang kaibahan ang panlabas na kaanyuan na mananampalataya at hindi mananampalataya. You can only know the person that he is a Christian, he is a believer, kapag halimbawa, nagsalita siya. Nangaral siya o kaya nagpasalamat siya sa Lord. Praise the Lord. Possible Christian kasi palasak naman yun. Palasak yung nag-praise the Lord. Nag-hallelujah. O nagiging palasak siya. Kaya, halimbawa, mahilig kang mag-sharing, mahilig kang makipag-sharing, no? Mahilig kang makipag-usap sa tao. As you converse with the person, habang tumatagal, maaari madidiscover mo, mananampalataya din pala siya.
So, by just looking at the outward appearances of people, you cannot know. Ay, yung mga obvious, alam naman natin yun, no? Pero, bagay sa ginagawa nila, diba? Mga manlalasi, mga manginginom. O dahil nilulustay nila yung mga oras, panahon na binibigay ng Diyos sa kanila sa paglalasing, pwede natin sabihin, hindi naman natin hinahatulan sila. Just safe to say na hindi sila mananampalataya. O kaya kung nakakita ka ng mga prostitutes, sa gabi, nasa labas ng mga beer houses or whatever, o alam mo prostitutes yun, di ba? Mga obvious yun eh. Pero by just looking at the mere appearances of people, outward appearances, hindi mo masasabi na mananampalataya o hindi yung tao. Kasi yung totoong tao, yung nasa panloob. Mababasa natin yan sa New Testament. Inward man o inner man. Sa Tagalog, yung panloob na tao. Yun ang totoong tao. At yung totoong tao, inward man, inner being, yun yung pinapalakas ng banal na Espiritu. Pinapalakas ang ating pananampalataya, pinapalakas ang ating loob, pinagtitibay ng banal na Espiritu ang ating loob. Tingnan natin sa Efeso, Ephesians chapter 3, sabi rito sa magandang balita, sabi rito, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual. Hindi yung pagkasaalin eh. Palakasin niya ang inyong buhay espiritual ay sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Sa English Standard Version, yung inner being o inward man lumabas, no? That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Kapag kasaling kasi ay buhay espiritual, no? Dinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual. So, yun ay pagkasalin. Bagay, kung pinapalakas ng banal na Espiritu ang ating panloob na tao, lumalakas din yung ating buhay spiritual. So, yun yung pinaka-conclusion nun eh. Yun ang pinakatakbo nun eh. As the Holy Spirit strengthens your inner man, your inward being, your inner being, your spiritual life is also strengthened. So, yun yung ginagawa ng banal na Espiritu sa iyo. He strengthens you. Salamat sa banal na Espiritu. Amen? Kaya tama si Lord, hindi ko kayo iiwan. Hindi tayo iniwan ni Jesus. Kasi si Jesus ay nabubuhay through His Spirit. No? He is in heaven. He is at the right hand of the Father. The Lord Jesus Christ is literally at the right hand of the Father Almighty in heaven, but He lives through us. Or He lives in us, He lives in us, He lives through us, nabubuhay si Jesus sa atin, nabubuhay si Jesus sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang tawag ang isa sa title ng Holy Spirit ay Spirit of Christ. No? Ang isa sa title ng Holy Spirit ay Spirit of Christ. Espiritu ni Kristo. So Romans chapter 8, ito yung definition ng Christian batay sa salita ng Diyos. No? How do you define a Christian? Based on Romans chapter 8. Verse 9. Yung pangalawang bahagi, sabi rito, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo,
ang taong yun. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo. So, what is a Christian according to the Bible? A Christian is one who is indwelt by the Spirit of Christ. No? Ang Kristiyano, mananampalataya, ay isang tao na pinananahanan ng Espiritu ni Kristo. Kaya, lahat na ng denominations, salihan mo, mag-ikot-ikot ka sa iba't ibang iglesia, lahat ng churches, sa kakristyanuhan, denomination, sa kakristyanuhan, sekta, sa kakristyanuhan, libutin mo, magpalipat-lipat ka, salihan mo, pero hanggang wala ang Espiritu ni Kristo sa iyo, hindi ka totoong Kristiyano. Amen? Amen? Gising kayo? Tanungin mo nga katabi mo, sigurado ka ba nasa iyo ang Espiritu ni Kristo? Yung pang-apat na ginagawa ng banal na Espiritu ay ito yung pwede kong sabihin, this is the most important thing that we need right now. Ito yung pinaka-importanting bagay na kailangan natin ngayon. Number 4, the Holy Spirit comforts. He comforts. Siya ay nagbibigay ng kaaliwan. Naalim niya tayo. Ano ba ibang Tagalog ang comfort? Comforts. Inalam ba yung pwedeng Tagalog natin? Inaaliw tayo ng banal na Espiritu. Meron pa ba? Wala na. Wala na kayo naisip. Pinapayapa. Pwede rin. May relationship. Pinapayapa, inaaliw, ano pa ba? Yung pinapatatag sa strength tension. Strengthens, pinapatatag. Kasi, ang Pilipinas, nasa Pacific Ring of Fire. Maraming paglindol palagi sa atin. May hina, kaya hindi natin nararamdaman. Pero lately, 4 na lindol na yung malalakas, no? Sa Bugo, Cebu. Ano ba yung magnitude doon? 7.5? Hindi, binababa ng, P-volts eh. Una, 7.6, binababa. 7.5, ngayon 7.4 na lang. Ewan ko ba't nila binababa. Tapos, sumunod sa La Union. Siyempre, malapit ang bagay sa La Union na naramdaman din yung lindol sa Baguio. No? Tapos sa Manay, Davao Oriental. Now, mas mataas ata sa Manay, no? Davao Oriental. Ang ipapasalamat natin sa Diyos kasi yung pinaka-depth ng lindol sa Manay, Davao Oriental, tectonic din siya, no? Dito sa atin, volcanic eh. Ang paglindol sa atin dahil sa vulkan. Tectonic sa ilalim ng lupa. Pero, sa ilalim din ng dagat, no? O tectonic plate, ilalim ng dagat. Otherwise, dun sa kalupaan talaga yun, palagay ko maraming mamamatay sa Davao, no? So, iniwas pa rin ng Panginoon. Bandang dagat yung pinaka-depth ng lindol. At wala namang tsunami na sumunod, no? So, may habag pa rin ng Diyos o kinakahabagan pa rin ng Diyos sa mga Pilipino. And then, hahapon lang ata, no? Yung sa Bales naman. So, lagi naman may paglindol sa Pilipinas kasi nasa Pacific Ring of Fire tayo.
Sabihin, lagi may paglindol, may paggalaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng mga lupaan. Babanggaan yung mga plates. Pero itong apat na sunod-sunod, malalakas at yung frequency o yung pagitan, halos pagitan lang ng 10 days, no? Medyo nakaka-alarma, medyo nakakabahala. But praise God, there is the Holy Spirit. The Holy Spirit will comfort us. Kasi ang unang pwedeng tumakbo sa ating puso at kaisipan yung takot, di ba? Lalo na yun, nabubuhay na naman yung warning na the big one. Lakas na paglindol sa West Valley Fault o Marikina Valley Fault. Haba ng fault na yun. Ang daming probinsyang sinakop. Salamat ang Batangas, hindi kasali. Pero may nagdadamay na sa Batangas, no? Sabi, pati Batangas daw. Makakaranas ng malakas sa paglindol. Hindi ko sinasabing totoo yun. Hindi ko sinasabing mangyayari yun. Ang sinasabi ko lang, salamat dahil ang banal na Espiritu, iko-comfort tayo. At hindi ko sinasabing mangyari, no? Huwag nawang mangyari. Diba? Huwag nawang mangyari in Jesus' name. Pero kung sakaling mangyari, the Holy Spirit is with us, the Holy Spirit will comfort us na kung tayo ay totoong nagmamahal at naglilingkod kay Jesus, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Lagi kong sinasabi sa inyo, ang Diyos namimili. Kayo nga, namimili kayo eh. Mga asawa niyo, pinili niyo. Amen? May kausap ba ako rito? Yung bang inyong mga asawa, idinuldol na lang sa inyo? Intindihan yung dinuldol? Dinuldol na lang ba sa inyo mga asawa niyo? Tinanggap niyo? Pinili niyo ng pangasawa. Di lalo na ang Diyos. Namimili ang Diyos. Ikaw ang tao, namimili ka. Ang Diyos din namimili. Hindi siya impartial. Hindi siya partial. I'm sorry. Hindi siya partial. Yung hindi siya, tawag dito, hindi siya partial, hindi siya yung, para mahirap siya balansin, pero maintindihan niyo ito. Hindi siya partial na ibig sabihin, meron siyang kinikilingan. Hindi ganun ang Diyos. Wala siyang kinikilingan. Pero namimili siya. Kaya nga, naging mananampalataya ka, naging Christian ka, kasi pinili ka ng Diyos. Amen? Eventually, the proper time, you become a Christian, you profess faith in the Lord Jesus, pinahayag mo yung pananampalataya mo kay Jesus, eventually, you come to know the Lord Jesus. Nakilala mo si Jesus. Sa buhay mo, naging mananampalataya ka. Pero ang totoo, sabi ng salita ng Diyos, bago palikhain ng Diyos ang lahat ng bagay, pinili ka na niya. Kasi in the mind of God, everything is present. In the mind of God, everything is present. O lahat ng pangyayari, presente. Lahat ng bagay, presente sa isip ng Diyos. Sa isip ng Diyos, everything is present. Tayo lang ang may distinction ng past, present, future. At in the mind of God, everything is present. So, pinili ka niya bago ka pa maging tao, bago palikhain ng Diyos ang mundo, pinili ka na niya. At yung katunayan na pinili ka niya, nangyari, naganap, nag-manifest sa buhay mo kasi naging Christian ka na. Amen? Intindihan nyo? May kausap ako rito? Christian ka, mananampalataya ka kasi bago palikhain ng Diyos ang lahat ng bagay, pinili ka na niya.
At nangyari ngayon sa buhay mo. Amen? Pinipili ng Diyos ng mga magiging tao niya, magiging mga anak niya. O ngayon, tao ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kapatid ka ni Jesus. Sabi sa Bible, the Lord Jesus Christ, siya yung panganay sa napakaraming magkakapatid. Kaya kung gagamit tayo ng salitang Tagalog, si Lord Jesus Christ, kuya natin. Is the firstborn among many brethren. Panganay sa napakaraming magkakapatid. So, tao ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, kapatid ka ni Jesus. Pero tamad ka naman. Posible ba yun? Posible ba? Yung Christian tamad? Posible kasi parang hindi niya na-outgrow. Hindi niya pagtatagumpayan yung katamaran sa buhay. O buhay spiritual, o kahit sa kabuuan ng buhay. Nananatili siyang tamad, no? He cannot outgrow his immaturities. No? Hindi niya na pagtatagumpayan o hindi niya nalalampasan yung immaturities niya. Yung hindi siya lumalago. Hindi siya nahihinog. Yung prutas na hindi hinog, walang pakinabang yun. Ikaw sa ako rito. Nasusundan nyo? Kakain ka ba ng hilaw ng prutas? Pwede pagmangga, hanggang hilaw lang. Okay. May katukwiran ka. De joke lang. Pero normally ang prutas ay dapat hinog. Tama ba? Hello? Mga tugod ko mga kausap ko yung maturity is actually pag-describe din yun sa pagkahinog. So, may pakinabang yung hinog na Kristiyano sa Panginoon. O may pakinabang yung mature na Kristiyano sa Panginoon. At pinapakita mo na nagmamature ka kung masipag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pinapakita mo, mature ka. Masipag ka sa paglilingkod sa Panginoon, it means you are mature. Pero tamad ka, it means you are still immature. You cannot outgrow your immaturities. Hindi mo na pagtatagumpayan. Kaya, ano sabi ng Panginoon sa Malakay? Ano sabi ng Panginoon sa Malakay? Ang sabi rito ng Panginoon sa Malakias, kabanatang 3, Malakay chapter 3, verse 17, Malakias, kabanatang 3, talatang 17 at 18. Yung pangalawang bahagi na lang ng talatang 17. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ni Yahweh? Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. So, inihalang tulad ng Panginoon ng sarili niya sa isang ama na ililigtas yung anak na naglilingkod sa kanya. Are you with me? Ay, Kristiyano ka nga, hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon. Paano ka ililigtas ng Panginoon? Hindi yung kaligtasan ng kaluluwa. Kundi kaligtasan from destruction. Kaligtasan from, pwede natin sabihin, from death, from harm, from danger, from injury. Salvation, deliverance from all evil. Ay liligtas ka ng Panginoon sa lahat ng uri ng kasamaan.
Ililigtas ka ng Diyos sa lahat ng panganib, aksidente, sakuna, kapinsalaan. Batay sa salita niya, kung naglilingkod ka sa Kanya. Verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama at ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ano sabi ni Lord? Makikita ang kaibahan. Makikita ang kaibahan ng taong mabuti at masama. Sino yung taong mabuti? Sino yung taong mabuti? Yung naglilingkod sa Kanya. Sino yung taong masama? Yung hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya, you should not have any false pretenses or false security na dahil believer ka, Christian ka, ililigtas ka ng Diyos sa kapahamakan. Kung hindi ka naglilingkod sa Kanya. Pinipili niya. Sino yung ililigtas niya? Naglilingkod sa Kanya. So this is your security. Christian ka, anak ka ng Diyos, tao ka ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos. At panghawakan mo ang salita niya, pag naglilingkod sa Kanya, ililigtas ka niya. Amen? Asa'yo na lahat ng pera. Pero mamamatay ka na sa araw na ito. Gusto mo? Sino payag? Sino payag? Pero kahit dumadaan ka sa hirap, mga pagsubok, at nais mong paglingkuran ng Panginoon, ang pangako niya, dahil naglilingkod, hindi nga lang pangako eh. Bagay ang pangako ng Diyos, tiyak sigurado eh. Pero salita niya talaga eh. Pag naglilingkod ka sa Kanya, ililigtas ka niya. Amen? Amen? Huwag na natin pakialaman yung mga namatay sa lindol. Wala tayong karapatang pakialaman sila eh. Ang isipin natin at pansinin natin yung sarili natin at yung pamilya natin. Amen? Yun ang ating isipin. Ako at ang pamilya ko. Panginoon, sakali man may big one, in Jesus' name, preserve and protect us. Ligtas mo kami. Wala naman Tagalog yun eh. Iligtas pa rin eh. In English mo, ang ganda sa tenga. Preserve and protect us, Lord. Pero sa Tagalog, gano'n din. Iligtas mo kami, Panginoon. Isalba mo kami. You have the confidence to pray. Salba mo kami, Lord. Iligtas mo kami. Kung naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Pero kapag wala kang paglilingkod sa Panginoon at may the big one, tiyak, takot ang iiral sa puso't isip. Tiyak yun. Lord! Narinig mo sa mga video, di ba? Jesus! Ano yun? Meron bang confidence yun sa paghingi? Takot ang umiiral sa mga ganun eh. Ba't ka takot? Kasi deep in your heart, alam mo, hindi tama ang buhay mo. Ikaw mismo, mararamdaman mo eh, sa sarili mo eh. Hindi ka naglilingkod sa Diyos. May malakas na lindol, bumuka ang lupa, nilamon ka. Nangyayari ba yun? Bumubuka ang lupa kayo, di ba?
Hindi, nangyayari na ngayon. Bumubuka ang lupa, tapos may mga tinatawag na sinkhole. Biglang gumuguho yung lupa. Ang laki yung nakre-create na it is the Holy Spirit that will comfort you. It's the Holy Spirit that will give you the confidence to ask God for deliverance. And you are serving God. You are serving Jesus. Kaya, pasipagan talaga sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka man makahayo, hindi ka man makapangaral, manalangin ka. That's ministry. Wala yung panalangin mo, sarili mo, pamilya mo. And then, extend mo, community mo. Maganda nga sa atin, maliit na bayan lang tayo. Ilang barangays lang tayo? 21. Ang Lemery, ilang barangays ang Lemery? 42. Di ba? Mas malaking dihamak ang Lemery sa atin. Tayo, maliit na munisipyo, maliit na bayan. We can extend even to our municipality. Una, sarili, pamilya, ang komunidad. Lord, dito sa dito sa Bilog-Bilog, sa Coral del Monte, hindi nawa kami mapahamak. Sabi mo na yung mga kapitbahay mo, kahit na hindi sila mananampalataya, huwag kang maging makasarili sa pananalangin. Amen? Ngayon, gusto mong isali Balamon, pwede rin, pati mga taga-Balamon. Yung buong munisipyo, ada barangay, banggitin mo na. Kasi kapag may paglindol na malakas, hindi lang naman sa Coral del Monte. Ba? Pati Balamon, noong pumutok ang Bulkan Taal January 12, 2020, malalakas yung volcanic earthquakes, no? Volcanic tremors. Malalakas, di ba? Daman-daman natin eh. Lahat ng barangay yun, no? Walang ibang taga-barangay. Walang taga-Santa Cruz sa atin eh. Saan ba? Balangon. Daman-dama. Balangon. Coral del Monte. Daman-dama. Sino muna nag-evacuate nun? Paano siya na Sister Mayet, eh, no? Sa BCM, ano? Kayo? Sister Emma. Alas 4 ata sinaan eh. Sister Mayet, no? 6 na ba? Madilim na. Kasi kami, dito, alas 8 na gabi. Alas 8 na gabi. Kung kami nagtagal-tagal pa, malamang na yung ashfall naranasan namin. Doon na makikita mo, niligtas ka ng Diyos eh. Amen? Doon na makikita mo yung pagliligtas sa'yo ng Diyos eh. Diba? Siguraduhin mo ang kaligtasan mo. When I say kaligtasan, hindi yung kaligtasan ng kaluluwa. Physical salvation. Kaya sabi ko kanina eh, lahat ng pera sa'yo na, pero mamamatay ka. Sino may gusto? Wala may gusto. Lahat ayaw, di ba? Siguraduhin mo yung physical salvation mo, salvation and deliverance from any form of destruction. Hindi ka mapapahamak, hindi ka mamamatay kasama yung pamilya mo. Siguraduhin mo sa pamamagitan masipag na paglilingkod sa Panginoon. Kasi yun ang salita niya eh. Papakita ko ang kaibahan ng taong naglilingkod sa akin at ng taong hindi naglilingkod sa akin. Ililigtas ko sila, sabi ni Yahweh, at tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Tamal ka maglingkod sa Panginoon. Tamad ka maglingkod sa Panginoon kahit walang lindol. Pwede kang mamatay. Tama ba?
May kausap pa ako rito? Ay, hindi biro yung ginagawa natin. It will spell your preservation, it will spell your protection, and your destruction. Pagka maglingkod sa Panginoon, iiwas ka niya, ano man sa kunat kapahamangan, iiwas ka niya sa kamatayan. Dahil nalulugod siya sa iyo. Tamad kang maglingkod, hindi ka nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Di ba, pastor, ang Christian life is supposed to be to believe by grace? Sa buhay, sa pamamagitan ng biyaya? Yes! Pero grace will never teach you to become lazy. Yung biyaya ng Diyos, hindi ka tuturuan na maging tamad. Amen! Yung biyaya ng Diyos, tuturuan ka na maging masipag ka. Grace will never lead you into sin. Hindi ka dadali ng biyaya, ng grasya ng Diyos sa pagkakasala. But grace will lead you to holiness. Yung biyaya, grasya ng Diyos, dadali ka sa isang buhay na nagsisikap kang mabuhay sa mata ng Diyos na nagiging kalugod-lugod ka sa Kanya. So He comforts. 2 Corinthians 1:4. Sabi rito, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap namin. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahapis. Yung salita ng patnubay, kasi yun ang pagkasalin, patnubay. Galing yan sa salitang parakletos, parakleo. Ay ibig sabihin ng parakleo, parakletos ay tumutulong, nag-aaliw, gumagabay o pumapatnubay at nagtatanggol. Kasi sa panahon na pagkasulat ni Apostol Pablo ng kanyang sinulat, may mga taong tinatawag na parakletos. Yung mga parakletos, mga mayayaman sila sa lipunan. May mga kaibigan sila na nadidimanda. Para sila mga abogado, no? Mga mayayaman sila, magatalino sila. May mga kaibigan sila mahihirap na nadidimanda. Sila yung nagtatanggol doon sa mga kaibigan nila. So sila yung tumatayo na tagapayo, gumagabay, nagtatanggol doon sa mga kaibigan nila na mahihirap na nadidimanda. Yun ang pinaka-konteksto niya. Kaya, yung salitang patnubay, hindi na-capture. Yung kabuuan ng parakletos o ng parakleo, no? Hindi na-capture. Kasi pag sinabing parakletos o parakleo, yung pumapatnubay, gumagabay, tumutulong, nag-aaliw, umaaliw, at tagapagtanggol ka. So, ang Espiritu ng Diyos, ganun ang ginagawa sa atin. Pumapatnubay, gumagabay, tumutulong sa atin, at pinagtatanggol din tayo ng banal na Espiritu. Kaya salamat sa banal na Espiritu. Bawat tunay na mananampalataya ay may banal na Espiritu. Amen. Kasi kung wala ang banal na Espiritu, wala ang Espiritu ni Kristo, hindi ka totoong Kristiyano. Number 5, He intercedes.
So, bago ako pumunta sa panlima, he intercedes, namamagitan siya para sa atin. No? Bago ako pumunta sa panlima, ano man ang mangyari sa Pilipinas, may malakas na paglilingkod man, huwag nawang mangyari in Jesus' name. Ito sa ating lugar, pumutok man ang Bulkan Taal ng malakas, huwag nawang mangyari. Pero dahil may banal na espiritu ka, aalipin ka ng banal na espiritu, at i-assure ka ng banal na espiritu kung naglilingkod ka sa Panginoong Yesus na hindi ka niya mapabayaan, kundi ililigtas ka ng Panginoon. Amen? Amen? Lalo na doon sa mga may anak pa na maliliit. Diba? Kasi pag kinuha na tayo ni Lord, maliliit pa mga anak natin, hindi natin alam sino ang magtataguyod sa kanila. Sino ang magpapaaral sa kanila, magpapakain sa kanila. Pero may Holy Spirit ka, aliwin ka, naglilingkod ka sa Diyos, mahal mo si Jesus, sabi ng Holy Spirit, hindi kita pababayaan. Amen! Magsipag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Then huli, He intercedes. Namamagitan siya para sa atin. He helps you pray when you do not know what to pray for. Romans chapter 8, verse 26. Ang sabi rito, magandang balita Biblia, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, pagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya tinutulungan tayo ng Espiritu. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, pagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sagutin. Eh, pinakamalalim na prayer, wala nang salita. Are you with me? Pinakamalalim na prayer, wala nang salita. Ano ang pinakamalalim na prayer? Batay sa ating binasa. Yung panay na lamang paghigbi. Yung panay na lamang pagdaing. Yung puro buntong hininga. Ang pinakamagandang picture nito, kapag mayroong isang ina, mahal na mahal ang anak niya. Siyempre, dahil lumabas sa kanya, siya naghihirap. Wala namang ama na naghihirap sa anak. Tama ba? Lahat ng hirap, dinanas ng ina sa pagluluwal ng anak. Dahil doon, mahal na mahal niya yung anak niya. At sa mahal na mahal niya ang anak niya. Tapos nagkasakit na maluba ang anak niya. Ano ginagawa ng isang ina? Puro pag-iyak na lang yun, di ba? Puro pagdaing sa kalooban. Puro paghigbi. Pagsamo. Di na siya nagsasalita. Iyak na lang ng iyak. Higbi ng higbi. Ano pa? Pagbubuntong hininga yung hirap na hirap yung loob niya eh. Nakikita niya yung anak niya na maluba ang sakit. Naintindihan yung sinasabi ko? Napipicture nyo, no? Yun yung pinakamalalim na prayer. Gano'n na gano'n. Wala ka na masabi. Just groan and weep. For it is the Holy Spirit taking over. Ang banal na Espiritu, sabi diyan, namamagitan. Ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kaya sampitin. At kapag ito naranasan natin, hindi ito pwedeng gawa-gawa ng sarili. You cannot manufacture this. Hindi mo ito pwedeng gawa-gawa lang. Maring sa umpisa, mababaw yung panalangin mo, pero kapag ang banal ng Espiritu ay nag-take over na, then you just groan and weep.
That is the deepest prayer that you can do. Yun yung pinakamalalim ng prayer na pwedeng mangyari o maganap sa buhay mo. Hindi siya madali kasi sama-sama na, luha, ano pa, sipon. Umaakit lahat yun eh. Sipon, lema rito, nauupo ka. Hindi pwedeng gawa-gawa yun. Espiritu ng Diyos yun. Sabi ko nga, ito yung pinaka-importanting magagawa natin ngayon o yung pinaka-importanting magagawa ng Espiritu sa atin. Comfort tayo at gamitin tayo ng banal na Espiritu sa pag-intercede. I just pray and hope in the name of Jesus that it will happen to each and every one of us. That the Holy Spirit will use us in interceding. Nawag ba ng Espiritu gamitin tayo sa intercession. At kapag nakaranas tayo ng ganitong uri ng pananalangin, ang banal na Espiritu na mamagitan sa atin sa paraang ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Believe me, there is something that will happen in the spiritual world. Ito yung pwedeng makapagbago sa maaaring mga nakaamba na hindi maganda mangyayari sa ating bansa. Bahagi tayo ng ating bansa, kahit gustuhin natin, hindi tayo makakaalis. What happens to the Philippines will affect all of us. Lalo doon sa mga maliliit pa ang mga anak. So sabi ko nga, hindi ka man pakalabas makahayo, pwede kang manalangin at hilingin mo sa Espiritu ng Diyos, Lord, can you use me? Or will you use me in intercession? Pwede ba banal na Espiritu gamitin mo ko sa intercession? Sa pamamagitan? Yun ang Tagalog kasi. Ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraan hindi natin kaya sabihin. Hindi mo lang ina-assure ang kaligtasan mo, o ang kaligtasan ng pamilya mo, o ang kaligtasan ng community mo, o ang kaligtasan ng munisipyo mo, bayan na intirhan mo. Kundi maging ang Pilipinas pwedeng nasasalba sa pamamagitan ng pananalangin. Wala nakakakita nito kundi ang Diyos. Amen? Hindi mo pwede ipakita sa tao ito na nagpre-pray kayo. Only God can see you interceding. But if you will be used by God in intercession, if you will be used by the Holy Spirit in intercession, praise the Lord. Dahil willing ka paggamit ang buhay mo sa banal na Espiritu. Pupurihin ng Panginoon, yun ang ating mensahe sa umagang ito. What does the Holy Spirit do in our life? What does the Holy Spirit do in your life? He teaches, He guides, He strengthens. He strengthens, He empowers your inner being, He comforts, He intercedes. Ay tumeng lahat mga kapatid. Pwede natin awitin yung Come Holy Spirit.